Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi po. Gusto ko lang sanang humingi ng payo sa inyong lahat. DJ Lindsay, I have a boyfriend. 10 buwan na po kami ngayong November. I am just so lucky to have him in my life. He's kind, sweet, lovable, caring. But the catch is, hindi po siya gentleman. Hindi naman po masyadong big deal para sa akin yung hindi siya gentleman, DJ Lindsay. Kundi yung hindi niya po kasi minsan makontrol yung temper niya, yung galit niya. Meron po siyang anger issues, DJ Lindsay. Ideal man siya ng karamihan sa mga babaeng kilala ko. Kung ugali yung pag-uusapan, DJ Lindsay, super grateful po ako. Kasi meron akong tulad niya sa buhay ko. Yung anger issues niya po talaga yung dahilan kung bakit ako na-fall out of love. Kapag galit siya, kahit nasa karamihan pa kami ng tao, bigla niya na lang akong sisigawan. Minsan, kung ano man ang nasa harap niya, sinusuntok niya, binabasag niya, hinahampas niya. Ayoko po ng ganong ugali ng mapapangasawa ko. Una dahil natatakot po ako na baka one day ay mapagbuhatan niya po ako ng kamay. Pangalawa, palagi niya po akong sinasabihan na tatapusin niya na raw po ang buhay niya. Sa tuwing hindi niya na po kaya ang mga problema. Suicidal po siya, DJ Lindsay, kapag galit na galit siya. Natatakot po ako para sa buhay ko at para sa kanya. DJ Lindsay, sobrang mahal ko po yung boyfriend ko. But sometimes, gusto ko na pong makipaghiwalay sa kanya. Kasi nararamdaman ko na nawawala na yung pag-ibig ko for him. Pero kapag nakikipaghiwalay naman ako, napapatitig na lang ako sa pictures namin, sa conversations namin. Tapos biglang naaalala ko yung mga panahon na sobrang sweet niya sa akin. Puro pag-aalala ang nangyayari, DJ Lindsay. Kaya po hindi natutuloy ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Minsan din pumasok na sa isip ko na hindi niya naman ako deserve eh. At hindi ko rin siya deserve. Pero kasi kapag iniisip ko pa lang na mawawala siya sa akin, hindi ko na kaya. Sobrang nasasaktan po ako.
Kaya po manghihingi po sana ako ng advice sa inyo. Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Wala pong third party na involved dito, DJ Lindsay. Wala rin pong mga kaibigan na sulsol. Sarili ko lang talaga ang kalaban ko. Gulong-gulo na po ako. Hindi ko po maintindihan ang sarili ko. I don't want to lose him, DJ Lindsay. He is very precious to me. At hindi ko ma-imagine ang buhay ko kapag wala na siya sa akin. Yun nga lang, tulad ng sinabi ko, nafa-fall out of love na ako dahil sa treatment niya sa akin. Tuwing nagagalit siya. Please help me out, DJ Lindsay at mga pangga. Ako po si Yuki. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Kuya Ricardo Zarco, yung nanalo po ng 500 pesos, hindi pa rin siya nagparamdam sa atin, mga bangga. Kaya naman, mamaya tayo ang magpaparamdam at gagalaw ng baso para sa kanya. Hoy, hindi tayo magiging kaluluwa. So, mamaya tatawagan natin siya and we'll find out if, meron nga ba siyang mapapanalunan na 200 pesos. Sa lahat po ng mga nasa bahay, nasa tindahan, nasa mga opisina, nasa mga mall, nasa mga patahian, mga factory, mga toda, mga terminal. Mabuhay po kayong lahat. And of course, Facebook Live, facebook.com/EnergyFM1067 and Lindsay 1067, LINDSAY 1067. Gandang umaga kay Ate Faye Lara na nakikinig ngayon. Mahal ko, have you ever been in a relationship kung saan natatakot ka? Not because hindi mo alam kung ano ang future, but because may ugali yung boyfriend mo. Natatakot ka sa mga bagay na kaya niyang gawin sa sarili niya. Wow! Medyo nakakatakot, no? Pero, di ba, I'm sure hindi naman lang iisa o si Yuki lang ang nakakaramdam niyan. Yung tipong halimbawa kapag galit na galit yung partner mo o yung boyfriend mo, no? Parang kahit anong nasa harap niya, pwede niyang itapon, pwede niyang sirain. May mga ganyan talagang tao eh. Yung hindi nakokontrol yung kanilang emotions and your anger po nila kapag sila po ay talagang nagre-range po, di ba? Nakakatakot talaga kapag may ganyan kang partner, di ba? Okay lang sana siguro kapag lang hanggang sigaw lang. Pero alam mo, psychologically speaking, may effect yan eh. Or alam ng mga psychologist, of course, alam nila yan yung expertise nila, mahal ko. Pero di ba sa psychology subject natin, way back in college, na ituro yan, yung mga tendencies ng mga tao na hindi nakokontrol yung kanilang mga, yung temper nila, yung issues nila when it comes to anger. Sabi nila, natatandaan ko, yung professor ko noon, ang sabi nila, kapag ang isang tao mahilig mahilig magbato ng mga gamit kapag galit siya, kapag halimbawa, mahilig siyang manigaw or ang tawag dito, maghagis ng gamit kung saan-saan. Oo, kahit hindi siya galit ha. Sabi nila may tendency daw na manakit siya ng ibang tao kapag ganon yung kanyang ugali. Sabi nung professor ko before, yan. So, tinandaan ko yun. So, every time na, halimbawa, meron akong potential boyfriend o di kaya naman merong nanliligaw sa akin, tinitingnan ko talaga yung mga galaw niya. Tinitingnan ko kung paano ba to sa bahay, naghahagis ba siya ng gamit.
ganyan. Tapos yung tipong bulagsak ba siya sa mga ways niya. When you say bulagsak, sorry, salitang Batangas kasi yung bulagsak eh. Yung ano ba, yung samlang, syempre, ano din yung Batangas din na salita. Only Batanggenyos will know. Ewan ko lang, samlang, bulagsak, ano ba, hindi maingat sa mga gamit nila, ganyan. May ibig sabihin daw yan. But anywho, mahal ko pangga ko, baby ko, yung pangga natin ang hihingi ng tulong, ano daw bang dapat niyang gawin? Because she is slowly falling out of love doon sa boyfriend niya because of his temper, no? So tulungan natin siya. Ano bang masasabi mo dyan? At halika na at i-message mo na sa akin ang iyong mga, thoughts about the problem. Facebook.com/EnergyFM1067. Okay? At munti ka na akong malate, sabi ni Ate Robicel. Ikaw talaga, Ate Robicel eh. Oo. Wait, wala tayong mga comments ngayon. Burara, ayan, tama. Sabi ni Len Prado. Tama ka dyan. Burara pala is the word, hepe. Pagbulagsak, samlang, burara. Oo, tama. Sorry. Ang lalim ng Tagalog ko kasi alam mo naman eh. Oo, half Batangueña, half Caviteña kasi ako. Half Tagalog, half Chinese din. Lahat-lahat na. One port na lang yung dugo natin, eh. Oo, kaya tingnan mo ganito yung personality ko eh. Di ba? Imaginein mo yung dugo ko, Caviteña, tapos Caviteña, Batanggenyo, Tagalog, kasi sa Maynila naman talaga ako pinanganak. So, basically Manileña ako. Tapos may dugong Chinese din ako. So, pag nagalit ako, para na akong dragon. Alam mo yun? Diba? Wala lang, just sharing. Sabi ni Elsie, kausapin mo ng mata sa mata, bagang sa bagang. Ay! Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin sa kanya, masakit man o hindi, 'di ba? Kailangan sabihin mo, 'di ba? Dahil mahal mo siya. Totoo nga naman. Sabi naman ni Kim, kailangan niya ng professional help, I guess. Sana huwag nang dumating sa point na masaktan ka niya bago ka kumawala sa relasyon ninyong dalawa. Uy, so true ha. Totoo yan. Tapos ang sabi pa dito ni Just Tony Pael, good morning Pangga. This is pa-shoutout daw. Ay, mga kapatid natin dyan sa 91.1 Digos City, Davao del Sur. Hello po sa inyong lahat dyan. Nakikinig daw sa atin si DJ Kuya Tons ng Energy FM, Digos City, Davao del Sur. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa Energy FM. Hello? Ayan. Ano pong masasabi ninyo, ha? Oo. So, diba? So may tendency na manakit siya siguro. Ako ang masasabi ko dyan, kung sabi mo nga mahal na mahal mo siya, diba? So kasi kapag mahal na mahal mo ang tao, hindi mo siya pakakawalan. So yun naman yung nararamdaman ko dito sa iyong letter. But for me, siguro probably, what will I do kapag nandyan ako sa ganyang sitwasyon? Question mark. Siguro magsisik nga kami ng professional help. No? Kung talagang mahal na mahal ko siya. Syempre, you want your, diba, your loved one na maging okay. Diba? You want the best for him all the time. Kaya kung meron kang hindi nakikita na medyo sablay sa kanya, diba? Wala naman kasing perfect. Pero kung kaya mong ayusin yung mga sablay sa pagkatao niya, gagawin mo, diba? So, kung ako yan, lalapit kami sa mga pwedeng makatulong sa kanya. Ang alam ko kapag ganyan, tinetherapy ba yan o nire-rehab din kahit papaano? Kapag merong temper problems or anger issues, tawagan ko nga yung dati kong professor. Oo. Diba? Hello sa mga taga-UE Manila. Oo. Sino ba yung mga professor natin dyan sa UE Manila? Kalimutan ko na. Ano pa sabi dito? Wengski, mahal mo naman siya at ayaw mo siyang mawala. Palagay mo, mas kailangan kanya. Baka need niya na magpa-check up. Or baka may history siya sa family. Kaya may pinanggagalingan yung kanyang anger. Totoo yan. Kailangan you should understand din talaga kung ano yung history ng pamilya niya, siya mismo. Kaya nga, very important na kapag halimbawa meron kang boyfriend, ika-close mo yung bawat pamilya, yung bawat member ng pamilya, di ba? Tapos doon na malalaman, doon ka na mag-fishing. Huhoy! Di ba? Napag-alaman po ng aming team. Huy! Jessica Soho. Hi, Ma'am Jessica. Yun nga, kailangan mong mag-research kung ano ba siya nung bata siya, may mga pinagdaanan ba siya, may trauma ba siya, ano ba yung mga nakaka-trigger sa kanya, ano ba yung mga nagpapasaya sa kanya, all of those things na kailangan mong malaman, 'di ba? Bilang siya naman boyfriend mo, dapat alam mo 'yun. Diba?
meron ba talaga siyang suicidal tendency? Because, very serious yan, lalo na sa mga tao ngayon, di ba? Yung generation ngayon, di ba? Wag natin isa sa walang bahala po kapag merong nakikitaan mo ng signs of suicidal tendencies or meron ng suicidal tendency yung isang tao. Kasi sa panahon ngayon, napakadaling magkaroon ng depression po ng mga tao. Wow! Diba? So, yan. Mag-ingat po at saka seek professional help. Sabi naman ni Roberto, good morning pa. Shoutout naman po dito sa Paete, Laguna. Styro, Carver, Bobet, Martinez. Hello! Good morning! And sa mga pangga po natin dyan na patuloy pong nakikinig at nanonood, no? Sabi pa dito ni Jeff, hi pangga, wag mo siyang hiwalayan kasi mahal mo yan eh. Ang gawin mo, mag-aral ka ng karate, di ba? Oo, pang self-defense mo. Para, pag galit siya, mas malakas ka sa kanya. Siguro, alam mo, matuto ka lang talaga na, alam mo yun, depensahan yung sarili mo. Talaga sinakyan ko yung sinabi niya. Yun nga, mag-seek ka ng professional help. Kasi alam mo, kung talagang meron siyang problema or sa ngayon, nararamdaman mo. Kasi mararamdaman mo yan kung merong kakayanan nasaktan ka ng isang tao lalo na kapag boyfriend mo. May signs yan. And I'm sure dahil mahal na mahal mo siya, diba? Iniisang tabi mo yung signs na yon. Kasi nga, hello, ang importante sa'yo is, in love ako sa kanya, boyfriend ko siya, tatanggupin ko siya no matter what. Magtitiis ako. Okay, nandun na tayo eh. Pero wag mong isa walang bahala yung red flags na nakikita mo. Kasi alam mo yung red flags na yan, yung mga signs na hindi mo pinapansin pero nakikita mo, yan din yung mga bagay na magpapahirap sa'yo in the end. Yan din yung mga bagay na pagsisisihan mo in the end. Na sana pala binigyan pansin ko yung mga kapag galit siya, nagbabasag siya ng mga gamit-gamit. Kapag pala ganun, dapat pala, ipacheck na namin kasi baka nga may problema siya. Totoo naman, di ba? Wala lang tayong psychologist or psychiatrist at professional na pwedeng kausapin at the moment. Pwede siguro si Hepe. Hepe, anong masasabi mo sa mga ganyan? Oo. And totoo, mag-seek kayo ng professional help or professional advice, di ba? And yun nga, kausapin mo yung pamilya niya para malaman mo kung ano bang nagtitrigger sa kanya, anong ginagawa nila kapag may ganyan siyang tendencies, di ba? So yun, sabi ni Elsie, tulungan mo siya or magtulungan kayong dalawa na gawin mo ang lahat ng makakaya mo para, di ba, bigyan siya ng help. At sa ganon, magkakaroon kayo ng peace of mind and happy hearts, di ba? Sabi ni Glo, good morning, my beautiful Lindsay. Aww, it's just so sweet. Mahalin mo siya, di ba? Wag mong iwan. Shoutout naman po dyan, beautiful Lindsay. Sabi ni Glo Mabag. Good morning po sa inyo. So yun, tsaka kasi sabi mo mahal mo pero kung sa tingin mo talagang masasaktan ka at pagsisisihan mo in the end or in the long run yung pag-stick with him, baka kailangan mo nang magdesisyon talaga, 'di ba? Pero sabi mo naman kasi yun lang yung problema niya Well, wala naman kasi talagang perpekto sa mundo. May mga taong sobrang lambing, sobrang thoughtful, sobrang, alam mo yon, affectionate, pero talagang kapag nagalit sila, talagang warlang-warla, 'di ba? So, wag lang natin tingnan yung mga bagay na gusto natin about a person. Syempre, as I've said, wala namang perpekto. Meron at merong imperfection or weakness yung mga yan. So, matuto tayong mahalin yung mga perfect na bagay about yung mga special na tao sa atin. Pero at the same time, matuto rin tayong mahalin yung mga flaws nila or imperfections nila. And in your case, matuto kang mahalin at tanggapin yung problema niya. At kung sa tingin mo magiging malala siya in the future, 'di ba? Ngayon pa lang solusyonan mo na 'yan. Solusyonan nyo na 'yan, okay? Seek professional help or advice. Tulungan mo siya. Para sa akin huwag mo siyang iwan, tulungan mo siya. 9:27 na po ng nagmamagandang umaga. Thank you so much for sending in your story. At syempre naman, makakasama mo ko hanggang mamaya pang 11 in the morning. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. This is a song from Daryl Ong. This one is called Ikaw Na Nga. Para sa lahat po ng mga bangga natin na nakikita na ang kanilang future with their special someone. This song is for you. Enjoy!